Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-ramadana imanan wa qiyaman wa ja'ala siyaman li'ibadihi liyataqarrabu ilayhi wa yaj'aluhum minal muttaqin. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ayyuhal ahibbatu fillah, alhamdulillah mazilna fi mawdu'ina fi akhiri ma natakallamu anil iman, arkanul iman. Waqad intahayna wa tanawalna sawi'an al-imanu billah wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yawmil akhir wal yawm hadhihi laylatil mubarakah insyaallah sanatanawalu sawi'an bil iman bil qadr. Wa ma huwa al qadr? Wa ma ta'rifuna al-qadr. Mga kapatid, una sa lahat, alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na napakalaking biyaya na ibinibigay niya sa atin na ating tinatamasa, na nagkakaroon tayo ng oras para sa pagtitipon-tipon natin sa pag-aaral. Alam natin ngayon, buwan ng Ramadan, nagsimula tayo ng isang araw sa Pilipinas, nagsimula sila ngayon, kahapon, di ba? Oh, kahapon, tapos yung iba sumabay sa atin kasi gusto nila ng first trip. At wala tayong magawa kasi ganun lang. Ang tao minsan may sariling kagustuhan ba? Di ba? Pero ganun pa man mga kapatid, alhamdulillah, tayo ay nandito pa rin, patuloy pa rin tayo na nag-aaral, lalong-lalo na ngayon sa araw ng linggo, na kinabukasan ay Lunes. At tuloy-tuloy pa rin ito insyaallah sa buwan ng Ramadan. Hindi natin ito puputulin mga kapatid dahil kailangan ang gawain ay tuloy-tuloy lang, maski kukunti lang. Although yung iba sa atin nakauwi na o yung iba sa atin hindi pa nakadayo rito dahil sa sobrang busy at saka na iba yung mga schedule. At ito na rin ang sasabihin ko sa mga taga-subaybay natin, yung mga ibang nanonood at laging sumusubaybay sa atin. Alam nyo mga kapatid, nung pandemic, simula nung pandemic hanggang ngayon, every Ramadan, nasa puso ko, nasabi ko, Ya Allah, kung buhay pa ako sa every Ramadan, inshallah, tuloy-tuloy ko yung everyday na mayroon akong lecture. Kasi sinasubaybayan yun ng karamihan. Hindi lang sa Pilipinas, maski sa ibang lugar, mashallah. At gantimpalaan sila ng Allah. At marami silang natutunan at marami rin ako natutunan. At sana hindi to sayangin ng Allah at ipagkaloob ang gantimpala sa akin at ganun din sa mga nanonood. Kaya yun po ngayon, insyaallah, simula ngayon, bukas hanggang sa kakayanin natin sa loob ng Ramadan, ang oras po natin ng ating lecture ay 10:30 hanggang 4 o'clock. 30 minutes is enough, o okay lang yun, at least tuloy-tuloy. At yun sa wikang Tagalog, tapos sa wikang Maranao naman ay gagawin ko ng mga alas 4 dito ng hapon sa Saudi Arabia at alas 9 ng gabi sa Pilipinas, which is after Tarawih yun. Kasi yung iba nagre-request, dapat to may Maranao, ganyan. Mga kapatid, wallahi, sa totoo lang, ito ang lagi kong pinapalalahanan sa aking sarili. Habang may oras tayo, habang may lakas tayo, habang kaya pa natin, gawin natin ang makakayanin natin. Bago dumating ang pagkakataon na hindi na kaya ng ating oras, hindi na kaya ng ating katawan, at hindi na kaya ng panahon dahil sa mga pagbabago na hindi natin inaasahan. So alhamdulillah, ya Allah, tanggapin ito sa amin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Katotohanan, si Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala,
ay hindi niya sasayangin ang anumang naipundar o nagawa ng bawat isa sa atin. Kung anong nagawa mo bro nung kahapon isang araw na totoo para sa Allah, hindi yun sasayangin ng Allah. Ipapasulat yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapakita sa iyo at ibibigyan ka ng gantimpala, igagawad sa iyo ang gantimpala sa anumang mabuti na napakaliit na nagawa mo. At ganun din kung anumang napakamaliit na masama na nagawa mo. Kaya dito sa mundong ito, alhamdulillah, tayo ay nagpapaligsahan na gumawa ng kabutihan, na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dadako tayo sa usapin patungkol sa qadr. Maraming beses na natin narinig ang qadr. Diba? Okay, bago natin simulan, may tanong ko sa madlang people. Ano ang qadr? Palagay nyo, ano yung pagkaalam nyo sa qadr? Tadhana? Destiny? Okay, that's English. Predestination. They call it also predestination. Okay? Destiny, predestination, tadhana. Ano sa Bisaya yung qadr? Pag hindi mo nasagot, hindi ko tatawagin na Bisaya ka talaga. Nag-iisip eh. Kasi pag Bisaya ka, alam mo agad. Di ba? Sa mga Ilocano, alam agad. Lakay, ano ang ibig sabihin ng tadhana sa Ilocano? Ito mga mistiso to, hindi sila mga puro na mga kuan. Nahaluan sila. O sa mga Maranaw, ano yung qadr? Hari. Ang Maranaw, minsan, ang tawagin mo, tumuturo sa iba. Ha? O ano ang qadr sa Maranaw? Sa Maranaw na kung tawagin na ukuran. Ukuran, bagian. Bagian. Sa Maguindano, naman ni Patalo. Bagi? Alam niya. Laki yan. Taga Luzon. Pero bagi. Bagi. So, bagin ka. Ibig sabihin kung ano yung nakaguhit ng palad sa'yo. Masama man mabuti. Uy, narinig ko na yung guhit ng palad. Guhit ng palad? Gulong ng palad. Guhit ng palad at saka kapalaran. Kapalaran. Yan. Kala ko gulong ng palad eh. Ya Rab, Masya Allah. Mga kapatid, tignan nyo, ang Maratibuddin, yung baitang ng relihiyon, makikita natin una Islam, pagkatapos al-iman, pagkatapos ay ang ihsan. Kung titignan natin, nandito yung sinasabing ito na yung iman. Kasi ang iman, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawari. Ang sinasabing pananampalataya o iman ay ang salita na sinasabi ng dila, na gawain, at ganun din ang sasabi ng puso, na tigib na paniniwala ng puso, at may kaakibat na mga kilos at gawa. Yun. Hindi pwede yung sabihin na naniniwala ka na walang kilos. Hindi rin pwede na kumikilos ka at ginagawa mo yung pinapaniwalaan mo, pero hindi totoo sa puso mo. At hindi rin pwede na ikaw ay kumikilos, totoo sa puso mo, pero hindi ka nagsasalita. Ganun pala ka-importante yung salita. Oo, bro, ganun ka-importante. Paano mo maintindihan ng tao pag hindi nagsalita? Laksamana. Mahirap. Hindi kayo magkakasundo. Hindi mo maintindihan, di ba? Kaya kung makikita natin dun sa hadith na kung saan si Propeta Musa, nagsabi siya sa Allah, Ya Allah, alimni shay'an, Ya Rabbi, alimni shay'an an adhkuraka fi. Turuan ako ng kataga na salita na dua na special para lang sa iyo, Ya Allah. Bilang ako'y propeta mo. Anong sinabi ng Allah sa kanya? Qul, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Sabihin mo, Ya Musa, ang la ilaha illallah. Pati sa tayo ay pag namatay na o pag dumating na sa atin ang malakal maut, ang pinakamabuti sa isang taong magsasalita siya na masasabi niya na la ilaha illallah. Dahil ito ang susi ng paraiso. At yun ang huling antungan ng buhay mo. At yun ang garantiya na ikaw ay tanggap sa paraiso. So kailangan ng salita. Ngayon,
pumasok tayo sa iman. Ang iman, hindi siya mga gawa. Hindi siya katulad ng Islam na gawa. Ang Islam, nandiyan yung pagsala, zaka, hajj, at saka pag-aayuno. Ang ayuno, mga kilos. Action ito, bro, di ba? Hindi ka pwede magsabi na, mag-aayuno na ako, pero importante, sabi naman ni Ustad, nasa puso lang daw eh. Tapos bukas, inom ka ng kape. Hindi pwede yun. Kasi, kailangan may kilos. So, ang pananampalataya, kailangan ngayon, ang pananampalataya, may kilos, yung una, ang Islam. Pangalawa, ay itong sinasabing al-iman, ito yung paniniwala ng puso na walang kilos. Ang tanging kumikilos, gumagalaw, ay ang puso, ang umiiral. At kung makikita mo, itong 6 na mga haligi ng iman, ang lahat nito ay ang puso ang umiiral. Tapos pupunta na tayo dun sa pinaka-peak ng pananampalataya at ito yung ihsan. At ano yung ihsan? Ito yung very good. Sambahin mo ang Allah na parang alalaong baga nakikita mo siya na alam mo na hindi mo siya nakikita. Pero batid mo na nakikita kanya, kaya ikaw ay nagpapakabuti. Ibig sabihin, mga gawain na nagpapakabuti ka, pinauusayan mo ng mabuti ang uring gawain na ginagawa mo. Bakit? Dahil alam mo na ang Allah ay nakabantay sa iyo. Naririnig ka niya, alam niya, batid niya kung anong nasa puso mo. At kung titignan natin, ito ang turo ng Ramadan. Na walang nakakakita sa iyo, pwede kang uminom ng, anong kinain nyo kanina? Guto. Pwede mo yan kainin mamaya. Yan, mayroon pang natira, iuwi mo yan mamaya, Jibril. Ugma. Bukas magutom ka, pwede mo kainin yan. O, ba't mo itinuturo? Sino nag-uwi? Siya? O, sige, iuwi niya yan bukas. So, ibig sabihin, may free ka na pwedeng hindi mo gawin, di ba? Pero hindi. Dahil alam mo ng Allah, ang tagapaglikha, ang Diyos mo, na bantay sa'yo at alam niya kung anong ginagawa mo. Dito natin nadidevelop ang pagiging malapitin sa Allah. At dito natin binubuo ang sinasabing takwa, pagkatakot sa Diyos. Yung mangingibabaw ang kagustuhan niya at hindi ang kagustuhan mo. Sa buong taon, halos karamihan ng buhay natin, ginugusto natin, ginugugol natin, kapatid Abdullah, dahil sa kagustuhan ng sarili. Pagkain, magutom ka, bro, gutom ako, wala akong pera, pautang di India. Para lang masolve ka, makakakain ka. Halos karamihan ginagawa natin para sa sarili. Sariling kagustuhan. Pero isang buwan na dumating para i-control tayo na para sabihin na, oops, alipin ka. Bye, alipin ka. Mayroon kang Diyos, mayroon kang tagapaglikha na anong itinalaga niya na ipinag-utos niya na pwede mo siyang gawin nung hindi Ramadan, pero ngayon bawal. Pwede ka kumain, uminom, pwede ka tumabi sa asawa mo sa araw, pero ngayon, temporarily close, mamnu. Subhanallah. Paano naging mamnu? Because I need to control myself. Because I am only a slave. At ang slave ay dapat submissive. Di ba? So ngayon, al-imanu bil qadr. Marami, walay mga kapatid, anuhan natin ito, intindi natin ito ng mabuti. Maraming mga nangaligaw na mga Muslim na o nagkaroon ng mga ibang pananaw o ibang hinala o ibang pag-unawa sa qadr. Kaya yung iba nangaligaw na rin. Dahil dito sa usapin na ito. Dahil pag hindi mo ito maintindihan ng mabuti, nagkakaroon ka ng shock, nagkakaroon ka ng subuhat, at minsan sa kung ano ang pagtaswis sa iyo ni Satanas, si Iblis, akala mo yun na yun. Which is mali ayon sa akala mo. Kaya kinakailangan al-imanu bil qadr, kailangan maintindihan natin ito mabuti, ano ang tunay na pagpapaliwanag dito ng mga pantas. Al-imanu bil qadr, khairihi wa syarrihi. Hada ruknu sadis
Al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi. Pang-anim ito na haligi ng pananampalataya. Huling-huli na ito, wala na. Ang pananampalataya sa tadhana, guhit ng palad, ano pa yung sinabi natin? Kapalaran, na ito ay anuman na dumating na mabuti, umasama. Mabuti, umasama, ito ay mula sa kapasyahan at kagustuhan ng Allah. Kalas. Yun na yun. Yun ang ibig sabihin nun. وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِرَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ب50,000 سَنَةٍ كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. Mismo Quran ito. Yung sa hadith, babanggitin natin mamaya. Anong sinabi ng Allah sa Quran? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sa suratul Hajj, verse 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika Allahi yasir. Hindi niyo ba alam, sabi, wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niyo ba batid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na alam niya ang lahat? Batid niya ang lahat. Fis sama, sa kalangitan, sa mga kalangitan. Anong nangyayari ngayon, noon, kahapon, at mangyayari pa? Yung gumagalaw, mga insekto, anong mga naririnig doon, alam yun buong-buo ng Allah. Wal ard, kasama ang mga kalupaan. Ang 7 mga palapag ng kalupaan. Alam yan ng Allah, batid niya, naririnig niya, ano yung kahapon, ano yung mga nauna, bago pa yan malikha. Alam na niya at batid niya. Inna dhalika fi kitab, at ito lahat ay nasa kitab, nasa Quran, nasa kapasyahan ng Allah, na ipasulat na ng Allah. Batid niya, inna dhalika Allahi yasir, at ito ay napakadali sa Allah. At hindi ito problema sa Kanya, o hindi ito mabigat sa Kanya. Hada yasir ya akhi. Napakadali yun. Sasabihin lang ng Allah, wa idha arada ay yakhluqa syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. At pag ang Allah ay naglika, na gusto niya, sasabihin lang niya, kun fayakun, anong inisip niya? Mangyayari. Wa qawluhu khairihi wa syarrihi imma wasafa al-qadr bil khairihi fal amru fihi dhahir. Dito nagkagulo yung mga iba sa kanilang pag-unawa dito. Kasi may mga ibang sekta ng mga kamusliman na ang pananaw nila dito ay maski yung masama na ginawa mo o nangyayari ay lahat galing sa Allah. Kasi sinabi mo, Ustad, di ba? Ang pananampalataya sa tadhana na masama, mabuti at masama, galing kapahintulutan, kagustuhan ng Allah. Ngayon, masama na ako ay pumatay, ako ay nagzina, ako ay nagnakaw, galing ito sa Allah. Kapasyahan ng Allah. Oops, sandali. Hindi yan ang ganyan ang pag-unawa dyan, bro. Unawain natin mabuti. Sabi ng mga pantas, ang qadr naw'an. Dito natin mauunawaan. Ano nga ba ito? Kasi minsan, bumabagabag ito sa atin. Pati nung ako nung estudyante pa, hindi ko siya lubusang naintindihan. Hanggat hindi ko ito ni-research at sinabi sa mga masyae kung paano, ilang beses ipinagtanong, doon pa lang naging liwanag sa akin ang buong buo. At lalo na sa patuloy na pagbabasa at pagpapananliksik. Hindi sapat bro na ngayon lang na-explain ko sa inyo, yun na pala yun. No, you need to ask further. You need to ask more. You need to read. Sabi ng mga pantas, ang qadr ay 2 uri. Una, ma yusamma al-qadr mubram. Mubram o mutlaq. Wahada kataballahu fi lawh al-mahfud. La yataghayyar. Wala yatabaddil, wala yanqus, wala yazid. Yun ang una. Ang tadhana na una ay ang sinasabing mutlaq o mubram, na ibig sabihin nun ay nakatadhana, na ipinasulat ng Allah, na hindi na magbabago kailanman.
Hindi mababawasan, hindi mababawasan, ganun pa yun. Hindi madadagdagan, hindi siya mababawasan. Walang pagbabago ayon sa kapahintulutan, kagustuhan niya. Anong dalil? Hadith sa Muslim. Na sabi ng Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ayon sa pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na anna Allah awwala ma khalaqa al-qalam. Faqala al-qalam, ya Rabbi, madha aktub? Faqala Allah azza wa jal, uktub maqadir al-khalaiq min al-yawm qabla min al-yawm hatta taquma sa'ah. Fi riwayatin ukhra din sa isang hadith na yun, anna Allah kataba maqadira kulla shay qabla khalqis samawati wal ard fi 50,000 sana. So dalawang hadith na nag-uugnay, ha, kapatid na Abdullah. Unang hadith, nilikha ng Allah sa isa sa mga una niyang nilikha ay ang panulat. Nagsalita ang panulat, aking tagapaglikha, ano ang aking isusulat? Siyempre, ang panulat, sumusulat yan. Anong pagkalika dyan? Sabi ng Allah sa kanya, isulat mo ngayon hanggang sa magunawang mundo ang lahat ng lilikain ko, ang lahat ng magaganap, ang lahat ng mangyayari. Ipapanganak si ganito, magiging buntis si ganito, magduduwaya si ito, baski ayaw ng misis niya, magduwaya, mangyayari at mangyayari. Kapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwede baguhin ang qadar. Masama at mabuti, ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun sa hadith na sinabi natin, bago pa mangyari ang lahat, bago palikain ng 50,000 taon, kapatid na Abdul Rauf. 50,000 years before the creation of the universe and the earth and everything that will gonna happen on this earth, Allah subhanahu wa ta'ala already ordained the pen to write it down, everything what gonna be happened. Allahu Akbar. Panatag ako bilang isang Muslim na anuman ang mangyari, hindi ito kagustuhan ko, kagustuhan ng Allah. At ako ay tumatalima at sumusuko at tinanggap ko ang kapasya ng aking tagapaglikha. Kasi ako ay alipin lamang. Bakit may kukwestiyon ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba? I-Jericho. Tama? Mudir mo. Pwede mong i-question ng mudir mo? Ha? Hindi mo pwede i-question. Masuko sa imubay. Gawas ka dito. Wala kay trabaho. Wala kay sweldo. Hindi ako tinatanong, ikaw ang magtatanong sa akin, paano pa kaya ang tagapaglikha mo? Na siya ang pinakatunay na hakim na maalam at alam niya yung nilikha niya kung ito ay magiging kafir, kung ito'y magmumuslim, kung ito'y magmumurtad, kung ito'y totoo, kung ito'y hindi. Alam ng Allah kung sinong papasok sa paraiso at alam niya kung sinong papasok sa impyerno. Alam ng Allah kung sinong nagmuslim at babaliktad. Kaya ngayon sa ating sarili, tanungin natin sarili natin, Ya Allah, kung mayroon naman tadhana na mangyayari sa akin na hindi ko alam na masama, magmumurtad ako, papatay ako, magsisina ako, lahat ganyan, Ya Allah, inhiling ko sa'yo na baguhin. Oops, sandali Ustad. Bakit sasabihin mo baguhin? Ikaw kanina, sinabi mo kanina, hindi magbago. Nakasulat na. Paano ngayon mababago? Abdul Aziz, suwaya. Kasi, ang qadr na sinabi natin na dalawang uri na bahagi, una ay al-mubram, o di kaya mutlak na hindi magbabago sa kasulatan ng Allah na ipinasulat niya sa Lawhil Mahfud, 50,000 years before the creation of the universe, pinasulat niya. Pangalawang qadr ay ang sinasabing al-qadr al-muallaq. Al-muallaq makatubun biyadi haula'il malaika. Ipinasulat ng Allah ang muallaq. Ang ibig sabihin ng muallaq, nakapending pa yan. Muallaq hada, pending. Ano sa Tagalog yung pending? Anong delay? Tagalog yung bay. Ha? Bismillah, ha? Masya Allah, maganda yung gano'n, no? Naantala. Naantala muna at nakaantabay muna tayo. Sandali lang. Maganda yung pagka-explain ninyo. Bakit? Sabi ng Allah, itong aking alipin na nilikha ko na ito ang mangyayari sa kanya,
Pag ginawa niya itong gawain na magdua, ipasulat nyo na mangyayari yun. Pero pag hindi siya nagdua, hindi mangyayari kung ano ang nakasulat sa kanya. Yun kung bakit siya nakaantabay. Alam yun ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinasulat, ngunit sa atin hindi natin alam. Nababago siya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kaya nyo nga, sinasabi ko, kaya ang dua is very powerful. Sa mga mabubuti nating gawain at sa pakikitungo natin ng mabuti sa ating mga kamag-anak at lalo na sa ating magulang. Lalo na ang magulang mo, nanay mo, Ya Allah, ang aking anak, pahabay ng kanyang buhay. Ya Allah, ang aking anak, maging mabuti. Ya Allah, maging mayaman, maging ganito-ganito. Maski hindi niya yung qadr, pero dahil sa pamamagitan nun ng kanyang mga dua, pwede mabago. Ang alin? Ang mabuti at masama. Sa pamamagitan ng dua anong sinabi natin? Duaul ish? Al-mu'allaq. Nakadepende kung gagawin ng isang tao sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng dua. Okay. Dito ngayon pumasok ang mga naguluhan. Sino yung mga yon? Sabi nila, ano ngayon ang binipisyo ng dua natin kung hindi rin pala ito mababago? Sagot. Ano ang halaga o saysay ng ating panalangin sa Allah kung ito rin naman ang panalangin natin nagmabuti, kung nakasulat doon siya doon sa una, sa mutlak or murhab, mubram, na nakasulat siya na hindi mababago o di kaya masama. Maski anong ginawa ko, hindi rin mababago. So, anong silbi ng aking panalangin? Nakuha ninyo? Ha, bro? Oy, nakuha ninyo ba? Bakit tahimik kayo? Nabusog lang kayo. Diyan, ano? Ha? Ito ang sagot niyan. Very good. Kasi, sabi ng mga pantas, mayroon pa rin faida ang dua. Papasok ka doon sa pangalawang qadr na mababago ang masama at mabuti mong qadr sa pamamagitan ng pagdua mo. Panalangin mo. Ya Allah, gusto ko makarating ng Riyadh at mag-Hajj. Ipanalangin mo yun. Pag hindi mo ipinalangin, hindi mangyayari. Nakuha nyo? Pag hindi mo pinalangin, hindi mo ginawan ng paraan, hindi mangyayari. Kasi ang kondisyon ay gagawan mo. May aksyon. Sasabihin ng Allah sa kanila, hindi, nakakadr yan sa kanya na oo, papunta siya ng Magka, Madina, pero kung magdudua siya, gagawan niya ng paraan, magsusumikap siya, ibigay sa kanya, mangyayari yun. Ganun din ang masama na mangyayari sa kanya. Masama ang mangyayari sa kanya, pero nagdua siya na, Ya Allah, ilingin ko sa iyo na sana ako ay protektahan sa anumang mga panganib. Magbigay ako ng sadaka. Nakasulat na mangyayari yun, maaring mabago dahil nandun siya sa Al-Qadr Al-Mu'allaq. Nadepende yan sa anong pangyayari. Laksamana. Kasi, ano? di ba sabi niyo, magduwa kung pupunta ng Hajj or Umrah. Pero kung hindi binigay ng Allah kasi may mas mabuti pang iyan sa kanya. Hindi mangyayari na makakapunta siya ng Hajj or Umrah. Kasi may mas mainam pang ibibigay. Oo, hindi siya makapupunta ng Hajj Umrah kasi mas mabuti na mangyayari sa kanya na hindi siya nakapunta doon kasi baka pwedeng may masamang mangyari sa kanya doon sa daan at hindi siya nakapunta. Ngayon, nanatili siya dito, nakapagduwaya siya. Yun ang nakasulat. Anong gagawin mo? Ang saya-saya ninyo. Ano ang layo? Anong mga layo? May mga posible ba sa mangyayari, kapatid na isa?
Astagfirullah. Anong imposible? Ikaw, minsan may mga nangyayari sa buhay mo na imposible na hindi mo alam. Tama isang nagustuhan niya isang Nagustuhan niya o hindi niya nagustuhan. Ito ang pag-explain ng Qadar. Mga kapatid, nakasulat ang lahat. At hindi mo pwede siya baguhin. Okay. So, naunawaan na natin pala yan, Ustad, na sa pamamagitang dua at ating mga panalangin, pwede siya mabago. Isipin niyo mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya likahin ang lahat, alam niya ang magaganap sa gagawin ng bawat isa. Kaya mali ang paniniwala na sabi ng tao na dahil sa masama, maski pumatay ako, nangalunya ako, gumawa ng masama, kagustuhan nito ng Allah, yan ang taswis ni Shaitan. Kasi may tinatawag dito ng mga pantas na al-qadr min indillahi azza wa jal wal muqaddaru min al-maqdur. Al-maqdur, sino? Yung gumawa na tao. Halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya at lahat ng gusto niya kabutihan. Gusto niya lahat makapasok sa paraiso ang mga kanyang mga alipin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya lahat kayo papasok sa paraiso maliban ila man aba, maliban kung sino ang tatanggi. Sino ang tatanggi? Yung mga hindi papasok sa paraiso. Bakit? Nagbabago ng mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Hindi nagdarasal, hindi nag-aayuno. Suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga suwail at hindi talaga nila ginusto. Ngayon, doon sa pagsabi ng mga pantas dito sa Al-Qadr na pwede ito ay mabago dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagbabagong yun ay gagawin mo palang. Na alam niya yun kung gagawin mo at ano ang magiging resulta niya. So ganun, pag ikaw ay nagsabi ng masama, isasabihin mo, kagustuhan naman ito ng Allah eh. Nagsina ako, kagustuhan ng Allah. Wali'udhu billah, la. Binigyan ka ng khiyar. Binigyan ka niya ng option. Wahadaynahu najdain. Binigyan namin silang 200. Ito ang paraiso, ito ang imperno. Ito ang kabutihan, ito ang masama. Nasa sayo. Ang gusto sayo ng Allah ay ang kabutihan. Pero ang ginusto mo ay ang kasamaan, ang imperno. Doon ka mapapala. Ngayon, para maunawaan mabuti, halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang lahat dito sa mundo na may mga masama na mga hayop. May masama na mga bagay. Tama? Yun ay makaddarallah. Alam yun ng Allah. Na ngayon, dahil yun ay manfaah, kabutihan, na alam natin na sasabihin mo, bakit magiging mabuti yun, na masama yun? Maunawaan mo ang resulta, kapatid, sa pamamagitan ng pagginawa mo. Halimbawa, ang zina, pangangalunya, nandyan na yan, alam ng Allah, ipinagbawal yan, pero bakit nandyan, di ba? Kalikha na yan. Ngayon, al-maqdur, yun ay sa pagkalikha doon ng Allah, na alam niya yun, kung sino ang gagawa, siya yung makdur, siya yung tao na siya ang pinasukan niya ang haram. Pero hindi niya yun nilikha dahil ikaw ay mismo, ay sabi niya na gustuhin mo. Ikaw ang pumili. Dahil sa pagpili mo na yun, binigyan mo ang chance ang sarili mo sa pagpili sa ginawa mo ang sarili mo na Diyos kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay pinangibabaw mo ang kagustuhan ng sarili mo. So, ibig sabihin, lahat ng masama na nandito, akala natin ay masama, kaya gagawin ko, no. Kung ginawa mo yun, sa pamamagitan ng paggawa mo, sa pagpasok mo dun, kasalanan mo yun. Pero kung hindi mo gagawin, nandun pa rin siya. Walang magkakasala, pero kung ginawa mo, ikaw nagkasala ngayon. Kasi ginawa mo na ngayon yun. Inando na yun eh. Hindi mo na yun. Kaya sinabi dito ng mga pantas, yung masama na sinasabi natin, khairihi wa syari, ang akala natin ay masama, pero may kabutihan pala ito. Kaya khairihi wa syari, paano naging mabuti? Halimbawa, ang zina. Pag ang zina, o ang pangalunya, pag ginawa ng isang tao, ano ang kaparusahan?
Kamatayan, ano pa? Rajm, di ba? Ipapakita sa mga tao, yung babae at lalaki na sila ay mga kabataan na nagkaroon ng relasyon, rajm, itatapon, 1 taon, tapos hanggang mamatay sila. Tapos yung sa babae, lalaki na may asawa, pugot ulo, di ba? Papatayin sila. Masama yun, di ba? Pero, masama sa kanya na ginawa niya, pero ang kabutihan naman sa kanya mismo ay mas mabuti na dito na ipinarusa ng Allah ang kanyang kasalanan kaysa doon sa araw ng paghukom. Yung kasalanan na ginawa niya, dito pa lang sa mundo, dito na ipinarusa ng Allah. Habag yun, khair, mabuti yun sa kanya. Naakala natin masama, pero naging mabuti yun sa kanya dahil, hindi ko sinasabi na mabuti yun sa kanya, ibig sabihin magsina ang sinong gusto, dahil makakabuti yun sa kanya kasi nandun kadre. Pinasukan niya, ginawa niya. Tapos, yun ay mapapawala siya ng sala sa araw ng paghukom. At doon din ligayrihi sa mga katulad niyang mga tao, makikita nila na makakabuti sa kanila na hindi tayo dapat mangalunya. Dahil kung gagawin natin ang katulad ng ginawa nito, ito ang mapapala natin. So nagkakaroon ka ngayon ng pangamba na hindi mo magawa ang isang bagay dahil doon sa kapahamakan na makikita mo. Kaya yun ang sinasabi na khairihi wa syarrihi. Mabuti at masama, hindi mo alam, lahat pa rin yun, kabutihan na galing yun sa Allah. Ang akala natin masama, pero ang labas niyang effect niya ay mabuti. Mabuti sa kanya, kawalan ng kasalanan sa kanya dito na ginawa ng Allah, at ganun din sa mga iba sa kanya. Parang Ustad, parang pero ang doon is mabawasan, hindi matuloy-tuloy ang kanyang paggawa ng kasalanan. Yun nga. Yun ang mabuti sa kanya. Very good. Binigyan mo ko ng magandang idea. Yung para hindi matuloy-tuloy yung paggawa niya ng kasalanan, kaya dapat yun mangyari yun sa kanya dahil yun ang batas ng Islam. Okay. Ano na naman Laksamana? Di ba sabi niyo pag sinat, pero hindi na nabigyan ng katarungan. Gumawa ng sinat, nagdire-diretso, hindi siya pinarusahan. Hindi siya nahuli. Sa kabilang buhay. Hindi na parang Mashallah. Gumawa siya ng pangangalunya, gumawa siya ng kasalanan, pumatay siya, halimbawa, lahat ng mga kasalanan ay pinagbabawal ng Islam, hindi siya naparusahan, nagtago siya, at lalo siyang tuloy-tuloy, yun sa kanya ay siya ang pinakamasama dahil ang kaparusahan ay mas matindi sa araw ng paghukom. Apoy na nagliliyab. Mahaba yan mga kapatid, may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mga taon ng mga zani doon sa imperno ng Allah, kung paano ang parusa sa kanila. Apoy na nagliliyab, na bato ang tinatapon sa kanilang ulo. Ibig sabihin ng Ustad, pagka nagsila na nahuli dito, tapos naparusahan dito sa mundo, sa kabilang buhay, wala na siyang parusa doon. Yukhaffif. Sabi ng mga pantas, hindi naman lahat obligado na wala ng kasalanan. At least nabawasan. At least rahma. Habag yun ng Allah sa kanya at sa mga ibang mga tao para hindi lang magawa. At yung ibang sa kanila ng mga pantas, nandoon magkakaroon ng Allah ang habag sa kanya dahil dito pa lang nagtauban na siya at ipinarusa na sa kanya ang kanyang kasalanan. Ganun din ang qadr na masama na akala natin na nagdarasal, nagbibigay ng zaka, pero anong nangyayari sa kanya? May sakit. 20 taon na sa hospital, 10 taon hindi makalakad, hindi makapagdasal, pero napakabuti niya, napakabait niya. Maari may mga kasalanan siya na nagkukulang siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sa pamamagitan ng mga sakit na kanyang dinaranas o mga hinagpis at pahirap sa kanyang buhay, yun ay habag at awa sa kanya ng Allah para na nawawala ang kanyang mga kasalanan. At ang gantimpala na igagawad ng Allah sa kanya sa araw ng paghukom ay ang paraiso dahil sa kanyang patuloy na pagtitimpi at pagtitiis at pagsasabar na ya Allah. Kung mahapdi at masaklap itong nangyayari sa buhay ko, wala sa kalingkingan ang mga hapdi at mga hinagpis na nangyari sa mga propeta. Si Propeta Ayub, si Yaqub, lahat ng mga propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kalingkingan ng aking pinagdadaanan ngayon? Wala.
So, ibig sabihin, pag tinanggap niya yun, ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinong magsabar, magtimpi sa anumang mga pahirap sa kanyang buhay dito sa mundo, maari sa kanyang pagsubok sa pag-iisip, sa pamilya, pagsubok sa pera, pagsubok sa kanyang kalusugan, magtiis siya para sa Allah, gantimpala ng Allah sa kanya ay kapatawaran ng kanyang kasalanan at paraiso kung ito ay tunay na nagtitimpi para sa Allah. Kondisyon, mga kapatid, magtimpi ka sa Allah. Hindi yung, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Ito nangyari sa akin. Hindi ko makuan-kuan. Hindi ko maintindihan. Ganito na yan eh. Ganito na yan eh. Astaghfirullah. So para ka pang mayroong pang mga, nagsasabi ka pa, o nagkikim-kim ka pa. Di ba? Ganun, yung parang ganun. Meron ka pang tinitira-tira na hindi totoo. Hindi mo masabi na, Alhamdulillah ala kulli hal. Kagustuhan ito ng Allah sa akin. Kasi lahat ng masama at mabuti ito ay kagustuhan ng Allah. At ako'y matimpi rito. Doon makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Laysa innamas sabru min sadmatil ula. Ang tunay na pagtitimpi ay doon pa lang sa unang naganap sa iyo ang trahedya. Diyan titignan bro, unang trahedya, naganap sa iyo ang pagsubok, magtimpi ka pa na lang dyan. Magsabi ka na, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Alladhina asabatuhum musibatun, qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yaong sila na pag dinapuan sila ng mga pahirap at pagsubok sa kanilang kalusugan, sa kanilang buhay, sa pamilya, lahat, nagsasabi sila, kami ay mula sa Allah at sadyang babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila yung bibigyan ng Allah ng tunay na gantimpala. Sa hadith na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadatnan niya ang isang babae na umiiyak dahil sa kanyang anak na namatay, sabi ni Propeta Muhammad, babae, magtimpi ka. Sabi ng babae, hindi niya alam kung si Propeta yun. Sabi niya, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nangyari sa akin dito sa anak ko. Tapos basta na lang yan, sasabihin mo, umalis si Propeta Muhammad, napunta sa bahay niya, nakita ng mga tao. Uy, babae, hindi mo ba alam yung sinagot mo, yung sinabi mo kay Propeta Muhammad na hindi mo alam? Sino yun si Propeta Muhammad? Pinuntahan niya, magsusuri, sugo ng Allah, patawad, hindi ko alam na ikaw yun. Doon sinabi ni Propeta Muhammad na tunay na ang pagtitimpi ay doon pa lang sa unang pagbagsak na dinapuan ka ng matinding pagsubok. Unang pagdating sa iyo, nawala ng trabaho, nawala ng asawa, namatayan ng magulang, asawa, kahit sino. Sabihin mo kapatid, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sabihin mo kapatid, ang panalangin na kung saan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin ang kagustuhan ng Allah at siya ang protection ko at walang magaganap mangyayari maligban sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. Okay, so ngayon natapos na natin dyan, Ustad, ano ba ang mga qadr? Ang qadr ay 4. Ang kanyang arkan. 4 ang arkan ng qadr. 4 ang kanyang mga haligi. Ano una? Al-qadr ay bima'nahu al-arkanul awwal بأن الله بعلمه القديم. Ang kaalaman ng Allah na alam niya ang bawat isa bago niya malikha ang lahat, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ahata bi kulli shay'in ilma. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itinalaga niya at alam niya ang batid niya, ang lahat na wala kang pwedeng isikreto kapatid. Subhanallah. Lahat batid ng Allah. Bro, kung anong pinagdadaanan ng buhay mo, alam niya ng Allah. Kaya doon ka lang manumbalik sa Allah. Ya Allah, alam mo kung anong pahirap sa akin, anong problema ko ngayon. Tulungan mo ako, ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin. Pakipagkomunikasyon ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang qadr, alam ng Allah bago pa malikha ang lahat, batid na niya. At ito yung kanina na sinabi natin. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard. Alam ng Allah, hindi niyo ba alam ng Allah ay alam niya ang lahat ng nasa kalangitan at mga kalupaan. At sinabi rin ng Allahu ya'lamu ma fi samawati wal ard. Siya ang Allah ang nakakabatid at nakakaalam sa lahat. So ibig sabihin, ang tunay na kaalaman sa magaganap at hindi magaganap, kung paano magaganap at anong mangyayari, kung gagawin mo o hindi, o anong magiging epekto nito, alam ng Allah, batid niya. Yun ang unang qadr ng kanyang haligi. Pangalawa,
Al-qadr bi anna Allah lahu kitab aw kataba fi kulli shay bimaqadir. Alam mo at batid mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinasulat na niya ang magaganap. Bikitabatihi. Saan yun? Sa Lawhil Mahfud, yung kanina na nakuha natin. Kung paano ito na ipaliwanag kanina, na isulat na ng Allah. Ha? Wa anna Allah kataba kulla shay. Ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pwede mabago at pwedeng mabago sa pangalawang uri ng qadar sa pamamagitan ng dua at mga mabubuting gawain. So una, pangalawa ay ang sinasabing kitaba. Wa anna Allah kataba maqadira kulla shay. Ipinasulat yun at dahil sa kakulangan ng oras natin mga kapatid, mayroon ding mga ayat sa Quran ang patungkol dito sa mga qadar na ito na ang pagsulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga gaganap at lahat ng mga pangyayari. Pangatlo ay ang sinasabing bimasyiatillah. Bimasyiatillah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kapasyahan niya, ipinasulat niya ang lahat ng magaganap. Dakay kay Sheikh Barakallahu Fik, jazakallahu khairan. Ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala na doon sa pangalawa, ipinasulat. Ang pangatlo, bimasyiatillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kapasyahan niya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wala kayong nanaisin maliban kung ano ang nanaisin ng Allah. Nagnanais ka, nagnanais siya, hindi mangyayari yan. Anong mangyayari kung ano ang nanaisin ng Allah na mangyayari? Wa ma tasyaun, kahit anong gusto mo nyo, hada yasha Allah. Kaya ang Muslim, kahit anong nangyayari sa kanya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bakit yan nangyari? Anong ginawa mo? Qaddar ng Allah, itinakda at tadhana ng Allah, at itong ginawa niya. Alhamdulillah. Di ba? So, ibig sabihin, bimasyiatillah. Ano yung pang-apat? Ang pang-apat, mga kapatid, ay ang annallaha khaliqu kulla shay. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya ang lahat. At alam niya kung anong magaganap. Annallaha khaliqu kulla shay. Nilikha niya yung qadar. Nilikha niya yung magaganap sa'yo. Nilikha niya kung ano ang mangyayari. So nakita niyo yun mga kapatid, subhanallah, dito mo mapapasok ang arkanul al-qadar na apat. Ang kaalaman ng Allah sa lahat ng mangyayari ay ito ipinasulat niya, batid niya, walang nakakaalam maliban sa kanya. Pangalawa ay ang inaipasulat na niya ang qadar. Hindi kailanman ito mababago. Mababago sa pamamagitan ng qadar ng uling pangalawa, kung ito'y gagawan mo ng dua o mga mabubuting gawain. Pangatlo ay ang bimasyiatillah, kung ano ang kapasyahan ng Allah na gusto niya. Ginusto ng Allah. Wa anna rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Siya ang Allah, ang iyong Panginoon, na siya ang lumikha at siya ang pumipili. At siya ay kapasyahan niya. Lahat ng mangyayari, mga kapatid, wa ma tasyaun, kagustuhan ng Allah. Kaya sinasabi natin, masya Allah. Anong nangyayari? Ito ang kagustuhan ng Allah. Di ba? Pang-apat ay khaliq. Nilikha ng Allah ang lahat ng magaganap at lahat ng mangyayari. Bilang buod nito, mga kapatid, ang isang Muslim na totoong Muslim, sabihin ko totoong Muslim, ang totoong Muslim, ano man ang nangyayari sa kanya, Alhamdulillah ala kulli hal. Panatag siya. Ajaban li amril mu'min, innamrahu kullahu khair, in asabahu syarra syakar, wa in asabahu dharra sabar. Fakana khairan lahum, wala tajidu hada illa lil mu'min. Lahat ng kaganapan ng isang Muslim nakakapagtaka sa kanya. Dahil lahat ng nangyayari sa kanya, anong mga biyaya, nagpapasalamat sa Allah. Anumang mga pagsubok at pahirap, nagtitimpi. At hindi ito matatagpuan maliban sa isang tunay na Muslim na mananampalataya. Mga kapatid, sana sa mga sandaling ito napulutan natin ng aral at naging matibay sa ating puso at isipan ang patungkol dito sa qadar at naunawaan ba, mga kapatid? Ha? May naguluhan? Wallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.